5 uri ng katrabaho na dapat mong iwasan. Teacher Weng version. Number 1, tamad at pasaway. Mahirap makasama ang mga ganitong uri ng katrabaho kasi malakas po silang makahawa. Lalong-lalo na kung may tendency ka ring maging tamad at pasaway. Sa trabaho, dapat masipag ka kasi dito tayo kumukuha ng ikinabubuhay. Number 2, chikadora. Ito yung mga kasama mo na kapag nakaharap mo sa isang bilog na lamesa ay wala na lang ginawa kundi pag-usapan ng buhay ng iba. Mahirap silang makasama kasi later on baka ikaw na ang pinag-uusapan nila. Number 3, inggitera/competitive. Ito yung mga kasama mo sa trabaho na lahat na lang ng bagay kinaiinggitan. Mula sa itsura, pananamit, achievement, name it. Lahat yan kinaiinggitan niya. Minsan, maski nga yung mga trabahong wala namang dagdag na sahod ay kinaiinggitan niya pa din. Kailangan lagi siya ang bida. Gusto niya siya lagi ang nangingibabaw. Mahirap ang mga ganitong uri ng kasama dahil baka later on, hindi pala kaibigan ang tingin niya sa'yo kundi kakumpetensya. Number 4, negative thinker. Ito yung mga uri ng katrabaho na lahat na lang ng bagay ibinibigyan ng kahulugan. Lahat ng ginagawa ng kapwa, negatibo ang tingin niya. Yung feeling niya laging patungkol sa kanya ang ginagawa ng iba. Feeling niya lagi siyang kinakawawa. Name it, feeling niya ganun lagi. Mahirap ang mga ganitong uri ng kasama kasi malakas po itong makahawa. Kaya iwasan natin sila. Number 5, palaaway. Pag samasamahin mo yung 2, 3, and 4, dyan ka babagsak kapag ka ikaw ay chikadora, inggitera, at saka masyadong negative thinker, ang ending magiging palaaway ka na. Ito yung mga tao na kahit wala namang kabagay-bagay ginagawang big deal at hindi po pwedeng hindi niya ito palalakihin. Iwasan natin ang mga ganitong uri ng tao kasi later on, ikaw naman ang aawayin niya. Oh, tama ako, di ba? Yun lang.